Yung mga sir, yung BTI ito sir? BTI Bigote. BTI Bigote. Yan, ang problema ni sir yung ano, yung temperature gauge. Yan. Galing na si sir na biyahe, mainit na yung makina, pero ayan, hindi umangat yung ano, temperature. Yan. Naka-on na yung susi mga sir, pero wala. Yan. Ganito rin yung problema ng ano, adventure kanina na ginawa ko. Bubuksan natin mga sir para malaman natin yung problema ng temperature gauge ng ano, Bigote. Mga sir, ito na yung ano, yung panel gauge ng Honda BTI sir, no? Bigote, no? Yan. Bali tinanggal pala daw nila ni sir tong ano, yung mga gauge na yan kasi nagpalit sila ng mismong mukha nito. Yung lahat ng mukha sir pinalitan nyo. Yan lang, cover lang yan. Itong cover nito. Yan, mga medyahe. Kasi pangmatic kasi yung ano, yung tawag nun, itong panel gauge. Ito talaga pangmatic talaga to sir. Tapos pinalitan nyo ng mukha para lang mawala yung indicator ng matic. Ayun. Tinanggal na nila sir, kaya doon daw nag-umpisa yung temperature gauge na hindi na gumana. Yan. Yan, nakita ko dito mga dito sir, nakita ko sir yung ano. Ito nakaangat. Yung tornilyo ito yung papunta doon sa ano, sa sensor eh. Tingin ko sir ito yung dahilan. I-test natin tong ano kung papalo yan o hindi. Sa Pedro, nagpapagawa. Yun yung talagang ano, dati mong mekaniko na gumalaw nito. Taga-apit bahay ko lang yung gumalaw niya ngayon. Yan mo sir, testing natin yung ano, yung temperature gauge ni sir. Yan, pumalo. Ibig sabihin buo yung ano, yung temperature gauge niya. Ang may problema lang talaga yung paglagay ng tornilyo dito. Hindi siya lumapat dito sa copper papunta doon sa ano, papunta sa socket na konektado doon sa. Yan mga sir, ito yung ano, yung tornilyo nakaangat siya. Yung sa supply niya positive na konektado rin dito sa positive ng RPM. Yan, isang supply lang yan eh. Positive ng speedometer, temperature at saka RPM. Isang supply lang yan, positive. Yung sa temperature, yung hindi umangat, ay hindi lumapat, nakaangat lang siya. Kaya wala siyang contact papunta sa coil. Ilapat na natin yan. Yan mga sir, oh. Dapat pag may contact yan, tutunog dapat yung tester yan. Magbibip. Pag dito, yan, dapat ganyan. Pag dito wala. Ibig sabihin nun, hindi nakakonek sa supply. Yung isang terminal lang coil. Kaya hindi siya naangat yung temperature gauge. Lakwal mo Oo, kaya nga. Magkano siya yan, boss? Yung puti? Ito? Oo. Pang ano yan? Pang Hyundai gauge yan? Hindi pwede yan. Hindi yan dito. Sayang, hindi ko nadala yung akin sa bahay. May nabili ka na? Pwede mo na, DIY yun. Dukutin mo lang. Ano? Yan mga sir, hinigpitan ko na yung tornilyo. Tignan natin kung may contact na. Ilang years ka na ginagawa na? Pandemic pa sir eh. Yan, may contact na siya mga sir. Oh. Yan, nakaangat lang kasi kanina kaya wala siyang contact. Ngayon, testing na natin to doon yun sir sa ano. Yan, mga sir, ayos na yung ano, yung temperature gauge na sir. Yan. Nasa normal na reading na. Kaya na pag unya ng susi mga sir, ayaw umangat. Kahit mainit na yung makina, naka-cold lang yung ano kanina, yung pagdating ni sir. Ngayon, nandiyan na. Sa reading na niya. Next na mga sir, bali kinalibrate ko rin kasi nawala rin sa calibration yan kanina nung i-testing na namin ni sir.
high temp naman. Nung pagdating niya dito naka-cold lang. Nung naayos ko na yung connection niya, naka-palo sa high temp. Yun pala, sabi ni sir, tinanggal pala daw ditong yung needle na wala sa kalibrasyon. Kaya ayan, naayos na. Good na yung reading ni sir. Ayos na yung reading ng temperature gauge ni sir. Hindi talaga dapat ginagalaw ang mga needle mga sir, kasi nawawala talaga sa calibration yan pag once na ginagalaw nyo yung mga ganito, Honda Civic yan, pati sa mga Toyota Corolla. Hindi yan dapat basta-basta ginagalaw mga sir, yung dalawa na yan, fuel at saka temperature gauge. Pag yan ang ginalaw nyo mga sir, mahirapan talaga kayo mag-calibrate. Mahirapan na, magluloko na yan gauge na yan pagka yan ginagalaw nyo. Yan. Ayan, ayos na, nakakalibrate ko na rin. Maganit talaga yung susian niya. Yan, ayos na.